mga mare! Habang nga day off ng Papa Choy, sabi ko sa kanya, ibantayan niya muna yung baby namin, tapos magpupunta kami ng groceryhan. Nuko mga mare, dahil nga may extra ang Papa Choy, wala nga akong day off. Kaya nagkanda, ubos-ubos na yung mga stock namin sa bahay. Punta nga kami dito sa mga diaper section mga mare, kinumpare ko nga yung mahal nila dun sa binibili ko nga ang Korean diaper. Times 2 nga yung mahal niya, kaya sa online na lang ako bibili. Pride pala yung sabong panlaban namin, mura na, tapos mabango pa sa dami. Tapos nga hindi ko alam kung nakakamura kami dito sa Safeguard na nakasashay o kaya dun sa nakabak. Ito kasing nakasashay lagi yung binibili ko. Napunta naman kami sa mga shampoo ng mga pambata. Gusto ko na nga palitan yung shampoo ng baby. Hiyang naman niya yung Lactacid mga mare, pero gusto ko naman yung mabango tsaka mura. Mukhang lang nga naman kami yung mga ginagamit lang namin sa kusina, yung walang-wala na talaga. Kukuha sana ako ng mantika dito, yung kalahating litro lang, pero mga mari may butas yata nakalunod yung mga mantika. Basang-basa sila sa mantika, kaya yung 1 litro na nga lang yung kinuha ko. Kumuha na nga din ako ng spaghetti tapos yung gagawang salad para sa Pasko. Feeling ko kasi ito na yung last kong pag-grocery dahil nga palaging walang time. Abay, syempre magpapakaskas na naman tayo kay Tita Pe. Buti na lang meron ako madaling malapita. Tapos sinuhulog-hulugan ko na lang pag may extra akong pera. Halos mga gamit lang naman sa kusina yung wala namin, tapos yung pang merienda ng panganay ko. Napakalayo kasi ng tindahan dito sa bukid, kaya pinag-iimbak na lang siya ng pagkain. Napadaan din ako sa mga nakasil na gulay mga mali. Tingnan nyo naman kalaki yung repol yung nakuha ko, 17 pesos lang yan. Tapos yung sayote, 2 piraso na, nasa 13 pesos yata yan. May konti lang silang sira mga mare, pero okay pa naman silang lutuin. Sabi ko yung budget ko 3,000 lang, nuko, sumobra na naman tayo sa budget. Napakamahal na kasi ng mga bilihin ngayon mga mare, konti lang yung kukunin mo 1,000 na agad. Lalo na yung mga sabong sa pangkatawan mga mare, napakamahal nga. Bago nga kami umuwi, dumaan muna kami sa nagbibenta ng pagkain ng pusa tsaka cat litter. Binili na rin namin ng pagkain yung mga bibi ni Papa Choy. Dumaan na din kami sa nagbubuko dahil nga bala ko nang gumawa ng buko pandan ngayon. Niluto na nga ni Tita Pe itong gulaman, tas 2 lanyera nga yung nagawa niya. Sabi ko yung isa ikukod ko rin ko, tapos yung isa naman pabak. Paano ba naman mga mare, pag kumakain sila nito, pag nakuha nila yung gulaman tinatapon nila. Bala ko nga dito sa pa-box-box na ito ipakaliit ko para nga hindi nila mahalata kung gulaman ito o natadiko ko. Pagkatapos ko nga magayat yung gulaman pinagsama ko nga dito sa palanggana. Ito po kasi paghahalo lahat ng ingredients, tapos hinalo ko na nga dito yung natadiko ko na color white. Sana pala white or red na lang yung kinuha ko. Green pa kasi yung 2 kinuha ko. Sa bagay, para hindi nila mahalata na natadiko ko yung kinakain nila. Pag kasi natsyempoan nila yung gulaman tinitapon ni Tita Pe. Sinunod ko na nga nilagyan ng fruit cocktail, pampadami din to, tapos naglagay nga ako ng 2 kondensada, tapos 2 all-purpose cream nga. Angel na nga yung ginamit ko dahil mas mura nga ito, masarap din naman. Bumili din ako ng cheese, tapos pinahiwa ko kay Tita Pe dahil hahaluin ko din ng cheese to. Tapos nga ihalo ko na nga yung binili kong buko. Mga 5 piraso nga lang yung nabili kong buko. Sabi nga ni Manong ng bubuko, sa Pasko daw niyan 50 na daw yung isa. Pinaghalo-halo ko lang mga mari, tapos nung okay na yung timpla sabi ko ibabalutin ko na. Hindi na nga ako bumili ng plastic cup dyan mga mari dahil baka hindi magkasya sa rep namin, kaya nilagay ko na lang sa plastic yellow. Naghahanap sana ako ng plastic ng ice candy, yung malalaki, kaya lang wala akong nakita, kaya sa plastic yellow ko na lang nilagay. May mabubuwa palang gulaman dyan, kaya ginupit-gupit ko. O siya mga mare,